Aray! 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 Naku, Dok, napakasakit. So, yan ang kadalasang dinadaing ng ating mga pasyente. So, hindi naman ako nagkaroon ng gout, pero ramdam na ramdam ko yung sakit na dulot ng gout. Kasi madami ako nakikitang pasyente na may acute gouty arthritis. So, masakit yung joint, kadalasan yung hinlalaki sa paa. Minsan naman, yung dito, yung hinlalaki sa kamay, siko, tuhod, pwede din. Mapulang mapula. Alam mo yung lobo na malapit ng pumutok. So, ganun na ganun. Mapula, mainit. So, ang katawan natin, pag kumain tayo ng mataas ang purine, mini-breakdown ito sa uric acid. Tapos, nilalabas siya ng kidneys natin. Pero, sa isang banda, hindi lumalabas lahat. So, yung sobrang uric, pupunta yan sa ating mga joints. Particularly, paborito niyan yung hinlalaki natin. Kaya, di ba, nagdi-deform yan. Nakakita na kayo na na-deform na yung hinlalaki, yung gilid ng hinlalaki. Yung joint doon, yung hinlalaki sa kamay at yung mga dulo ng daliri. So, pag nagkaroon ng crystals ito, ang tawag natin dito yung monosodium urate crystals, pwede mag-trigger na ito ng acute gouty attack. Alam mo yung crystals na yan, para itong, alam mo yung salamin na nabasag, tapos tusok-tusok, tapos pinuhin mo pa yan, na parang pino na matutulis yung dulo. Ayan na, yan ang crystals ng uric acid. At pag yan talaga ay sumumpong, lahat po ng santo matatawag na ninyo. Okay? Hindi ka na makakalakad yan, at for sure, hindi ka na makapag-report sa trabaho. So, yan po ang pag-uusapan natin. Acute gouty arthritis. Dr. Havison po, isa akong internist and cardiologist. Magandang topic natin, acute gouty arthritis. Alam nyo ba na napakadaming Pilipino ang may gouty arthritis? In fact, ang may ganito sa record natin ay 1.6 million. Ganun kadami. At hindi dyan nagtatapos. Mas madami daw ang Pilipino na may gout kumpara sa ibang nationality sa buong mundo. Nakuha na yata natin, no? Kung kayamanan ang gouty arthritis, mayaman na po ang Pilipinas. So, meron po kasing dalawa yan Dalawa ang pinanggagalingan yan. Pagkain at yung genetics, yung lahi natin. So, unahin natin yung genetic predisposition. Ang Pilipino kasi may tinatawag tayong genes na ABCG2 mutation. At very common ito sa Asian population. At sa Asian, Pilipino po ang may mataas na ABCG2 mutation. So 46% of Filipinos carry yung gout risk gene na yan. So 46, halos kalahati na ng populasyon kayang merong genes for gouty arthritis. So, yan po yung dahilan kung bakit tuwing may handaan, hindi pwedeng kinabukasan ay merong magko-complain ng acute gouty arthritis. So, base po yan sa 2020 study na meron po tayong genetic predisposition. Yung mga Amerikano, 12% lang po yung genetic predisposition nila. Sa Asia, tayo 46%. Sa Chinese, 29%. So, mas mababa sila. African American, 3% lang po. So, mababa talaga sila. So, bihira silang magreklamo ng acute gouty arthritis. So, sino ang relate? Sino sa inyo? Paki-comment po dyan sa baba kung sino nang nakaramdam ng hagupit ng gouty arthritis. Taas po ang kamay o kaya sulat na lang ninyo sa comment section. So, bukod pa doon, bukod sa highest in the world tayo, bukod sa genetics,
Meron din pong tinatawag na lifestyle. So, number 2, lifestyle. So, dapat alam natin ang mga pagkain na mataas ang purine. Dahil yung purine na yan, yung purine, ito po yung magiging uric. So, meron tayong hilig na lechon. Pag may handaan, may lechon. Pag may birthday, may lechon. Pag may anniversary, may lechon. Pag Pasko, may lechon. Pag walang lechon, pabili ka ng crispy pata. Anong ulam natin ngayon? Pabili ka ng dinuguan. Mukhang masarap ang sisig ngayon. Order ka ng sisig. At syempre, hindi yan masarap pag walang, sinabi mo na, beer. So, ang beer po, mataas ang purine. Pag mataas ang purine, sabi ko nga, uric. Okay? So, basically po, lapitin tayo sa gout kasi meron tayong genetic predisposition at yung pagkain at lifestyle natin, parang hinihingi natin na, come on, give me some more. Di ba? Give me some more uric. Kaya natin to. Minsan lang naman. So, yan po. Kaya pag na-try mong kumain yan ng medyo mataas ang purine, yung mga nabanggit natin kanina, chances are, kinabukasan, hindi ka na makalakad. Okay? 1 in 4 Filipino men over 40 will develop gout. So, ganun po yung statistics na nilalabas ngayon. So, medyo kailangan natin mag-ingat. Diba? So, meron akong 3 cases dito na 3 most common cases na kwentong gout. Ito yung kadalasang na-encounter ko pag ako'y nagkiklinik. No? Yung isa dyan, yung birthday party victim. No? Yung mga pa-victim. No? So, si patient ay 45 years old, naanyayahan sa birthday. So, nag-attend ang ating pasyente ng birthday celebration. Siyempre, sabi nga natin, pag birthday, may lechon. Kung walang lechon, crispy pata. May sisig, siyempre yan. At hindi mawawala ang beer. No? Buti sana kung ordinaryong beer. Yung beer na kalahating litro isang bote. 3 bote ng beer. No? Sabi ni patient, bahala na. Birthday naman. Diba? Birthday naman. Minsan lang naman ito. So, tikman na lang natin lahat yan. Pagdating ng alas 3 ng madaling araw, ayan na, nagising. Napakasakit na. No? Yung hinlalaki sa paa, kapula. Sobrang pula, sobrang sakit, na hindi mo mahawakan. No? Napakainit. So, swollen. Parang may nartilyo. So, ano nangyari? Lahat yan, purine. Galing sa lechon, sa sisig at sa beer. Nag-spike ang uric acid, yung crystals pumunta doon overnight, at ayan na, presto, isang gabing sarap ng pagkain, isang linggong hindi makakalakad. No? Ito po yung unang senaryo, isang araw lang naman, paminsan-minsan, pero nasobrahan. Pangalawang storya ng ating mga pasyente ay yung marami tayong mga patient din na galing abroad, yung mga ating OFW na nagwo-work abroad and magbabakasyon dito. Usually, ang bakasyon nila, July or December. Pag December, so, maraming handaan, makakain mo yung gusto mo, di ba? Kasi, isang buwan ka lang namang magbabakasyon. At yung pagkain na yan, isang buwan lang naman. So, Pasko dumating. So, may Noche Buena. Siyempre, ang Noche Buena, may keso, may hamon, may lechon. May medianoche. May lechon na naman, lechon pa more. At siyempre, may dala ang mga kamag-anak ng mga drinks. At marami pang crispy pata. So, lahat yata ng kamag-anak dinalaw. Siyempre, lahat yan maghahanda. So, pagdating ng January, bago bumalik sa Dubai, namamagana ang paa. Hindi na may suot ang sapatos. Okay? So, goodbye Dubai muna. Kailangan mo nang inuman ng gamot kasi nagkaroon ka ng
uric overload. Okay? Over 2 weeks na bakasyon, Pasko, bagong taon, nag-overload po tayo, no? Sabi natin, pakonti-konti lang, pero sunod-sunod na pakonti-konti, magkakaroon ka ng acute gouty arthritis attack. And last scenario, yung pangatlong scenario natin na binabanggit. Ito yung seafood buffet warrior, no? Si boss, mahilig manlibre sa buffet. At syempre, pag may mga kausap siya sa negosyo, dadalhin niya sa buffet. Pag nasa buffet, syempre, ang gusto mo, seafoods. Meron kang salmon, may sashimi, may tuna. Pero syempre, hindi makakaligtas yung crabs, yung shrimps. Diba? At syempre, may konting meat yan. At may beer. Okay? Kaso, parang si boss yata napapadalas ang eat all you can. Kaya, eat all you have, urine. So, all you have uric acid naman ang nangyari kay boss. Sabi ni boss, sulit yan. Eat all you can yan. No? So, 2 plato ng shrimp ng malalaki. Isang plato ng crab. Isang plato ng mussels. Diba? Tuna sashimi. At may beer. So, sulit. Pero kinamagahan, hello, boss nyo ito. Hindi mo na ako makapasok, ha? May asikasuhin lang ako, namamaga ang paa. No? So, yan, gouty attack. Ang beer po at seafood, gout bomb yan. No? Para kang sinabugan ng firework sa paa. Ganun po kasakit yan. At syempre, ang high purine po natin na food ay shrimp, crabs, and mussels. So, pag yan, dinagdagan mo pa ng beer, bingo ka na. Okay? Kaya, yung buffet po, delikado sa mga ating mga pasyente. So, we discourage them to go sa buffet ng mas madalas. No? So, ano ba dapat ang uric acid natin, Doc? No? Yung mga nagpa-laboratorio na, paki-comment ninyo kung ilan ang uric acid ninyo. Ang values niyan, kung milligrams per DL yan, pwedeng 3, 4, 5, 6, 7, hanggang may nakita na akong 10, 12, pag lalaki, 7 pababa. Pag babae, 6 pababa. Ang cut-off natin, milligrams per DL. Yung iba naman, ibang unit, yung 350 ang cut-off natin. Okay? So, may nakita na akong 400, 500, 600, may 800 pa nga. No? So, ang normal, 7 or 350 sa lalaki. Sa babae, 6 or 300. Kapag more than 7, more than 350, high risk ka na to develop yung acute gout kasi yung crystals, mapupunta na yan doon sa iyong joints. Okay? So, ito yung magbibigay sa inyo. So, kung ganun kataas, mag-iingat na. Ngayon ang next na tanong, Dok, ano po ba ang bawal? Yan ang laging tinatanong sa akin ng pasyente. Sabi ko naman sa kanila, kung sasabihin ko po lahat ng bawal, hindi na po tayo kakain. So, in moderation lang po at make sure lang na alam ninyo yung matataas ang uric para konti lang ang kakainin nyo at hindi madalas. Number 1 na dyan, yung red meat. Yung pag nag-samgyup ka at nag-steakhouse ka, yung karne na yan, yan ang magpapasumpong ng gout mo. So, kung may ganyan, twice a week, pwede na po yan. Okay? Pero piliin nyo pa rin kung may chicken o fish, mas better. Diba? Much better po yun. No? Next, yung organ meat, yung laman loob, liver, kidney, intestine, yung mga barbecue na paborito mo na nasa kanto. Bago ka umuwi, magtatatlong sticks ka o 5 sticks ng barbecue na laman loob. So, yan po. Kinabukasan, masakit na ang joint. No? Dinuguan. Yan, mga matataas po yan. Number 3 po, yung piliin ninyo yung mababa ang purine. Laging tinatanong yan, ano ba yung mababang purine? Sa fish po, yung salmon, tilapia at bangus, mababa po ang purine yan. So, pwede po yan. Ngayon, yung mataas, yung crab, mussels, sardinas, bagoong, dilis, matataas po ang purine levels niyan. And then, sabi ng yung alak, ang beer po ang highest purine content. Yung wine, konti, meron din yan. No? Ngayon, ang laging tanong ng paano po yung mga gulay na mabuto? Ang gulay na mabuto po, tulad ng beans, yung munggo, ang purine po niya, medium lang.
At usually, ang purine base ng plant, ang purine na galing sa plants, hindi po ganon ka lakas magpa-atake ng gout. Okay? Kasi sabi ng iba, naku, kumain lang ako ng munggo na magana, hindi na ako makalakad. No? Hindi po ganon ka taas at hindi ganon ka lakas magpa-trigger ng acute gouty attack ang mga purine base, yung mga plants galing na matataas ang purine, yung mga gulay na mabuto. Okay? Maybe nagkataon lang na mataas na talaga yung uric acid levels mo bago ka kumain ng beans. Kaya nagkataon. Okay? So hindi po bawal ang mabuto. No? Yung munggo sa Friday, pwede po yan. Pero siyempre may limit. Isang maliit na platito lang or yung bowl, di ba? So, remember na tayo po ay may highest na genetic risk. Ang kailangan lang natin mag-ingat talaga, no, with our diet. So, yung lechon sa party, hindi naman yan delikado kung paminsan-minsan lang. Okay? So, yan po ang simptomas ng gout. Yan po yung mga pagkain na mataas ang gout. Ang next na topic natin sa next video, ano ang remedyo kapag merong gouty arthritis at paano pababain ang uric acid. So I hope malinaw lahat. Kung may tanong medical, ang tanong ng bayan, what to do, Dr. J?